Pag-usapan po natin mga kababayan itong nangyari na pagpupuna ng mga mamamayan, lalo na ng mga netizens sa social media, sa naging pahayag ni Ping Lacson, no? Sa kanyang X account or Twitter, dati, ngayon ay X ang tawag dyan, dito sa kanyang pagkutya at pang-iinsulto sa nangyari kay Senator Marcoleta. Di ba, alam natin na nang inaresto o na-custody na ng korte at ipapakulong na si Senator Marcoleta, nagkaroon po siya ng problema sa kanyang health condition, di siya halos makalakad, tumaas po ang kanyang blood pressure, at yun nga, na-confine siya sa PNP General Hospital or PNP Medical Center or PNP Camp Crame Hospital. Yan. So, nagkaroon siya ng findings ng symptoms of mild pneumonia. And mayroon pa yatang nakita sa kanyang likod na something like sleep disc tungkol sa kanyang spinal column. And because of that, nahirapan siyang gumalaw. So, nagkasakit siya, hindi pa siya direktang na-remit doon sa Payatas, Quezon City District Jail. So, biglang nag-react itong si Ping Tuta Lacson, no? Tuta ito ni Marcos, eh. Biglang sa kung saan po tumatanda, ay saka rin po nabubulok itong pagkatao at uri ng mga pagiging politiko ni Lacson. Ang sabi niya, sa ngayon, bawal magkasakit, mahal ang gamot. Bawal magkawarant, baka magkasakit. Ayun. So alam natin ang tumbok po ng birada ni Ping Lacson ay malinaw na pang-iinsulto laban kay Senator Marcoleta. Sino ba naman ang naaresto at nagkasakit? Latest po si Marcoleta, ang kanyang kasamahan sa Senado. Yung kulukoy na dating DPWH Secretary na si Manuel Bunuan, nagkasakit din po yun, pero parang nagkasakit-sakitan at wala pang isang linggo or pagkatapos ng halos isang linggo lang, hindi siya nagparimit, no? Doon sa Payatas, Quezon City District Jail, ginawa na siya ni Boying Rimulya na state witness. Wow! Laban kay Senator Jinggoy Estrada at may iba pa daw na malalaking isda. Siyempre, hindi kasama si Marcos Jr. So, hindi nakulong yung kulukoy na Manny Bunuan na isa sa mga main executors, tirador at birador ni Marcos sa pagpapatupad ng sindikato sa budget at pangungulimbat at pangungurakot sa kabanang bayan, according to the revelations made by a lot of witnesses, including Ginoong Saldico. So, bigla na lang naging witness itong or state witness, state protected na, itong si Bunuan. Different case po ang kay Senator Marcoleta, mga kababayan. Kay Senator Marcoleta po ay hindi naman siya nangulimbat sa kabanang bayan, kagaya po ni former Congressman Mike Defensor. Sila po ay na-frame up, ginawan-gawan ng kaso, bagamat na-dismiss ito ng COMELEC, tungkol ito daw sa campaign donation na ibinigay nila Mike Defensor at ng dalawa pang mga negosyante, at ayon sa teorya ng asong tagapag-atake ni Marcos na si Ombudsman Boying Rimulya, ito daw ay plunder. At kinatigan naman ng Sandigan Bayan at nakita daw ng probable cause to proceed trial, kaya nag-issue ng arrest order. Ayun. Pero alam natin na kung ito ay bawal at labag sa batas, edi sana ito ay nahatulan na ng COMELEC na nagkaroon ng tinatawag na election criminal offense. Wala, no? At private funds po ito. Ngunit gustong ipalabas ni Boying Rimulya, siyempre, sa utos yan nila Marcos, na gamitin ito na nag-solicit si Marcoleta kay Defensor at sa mga iba pang negosyante gamit ang kanyang pagiging kongresista nung siya ay party list representative pa bago magkaroon ng eleksyon o campaign period. Yan ang teorya ni Boying Rimulya. Which is not true. Paano extort? At ano ang gagamitin ni Senator Marcoleta
na batayan o pamamaraan para makapagkutong kay Mike Defensor at makakuha ng 75 million pesos na di umano ay equivalent to bribery. Yun ang teorya, indirect bribery, na pinapalutang ni Boyeng Rimulya because of that preposterous, no, katawa-tawa at kahindik-hindik na kabulukan ng teorya na ito, ay pinasampahan ng kaso nila Marcos through kay attack dog Boyeng Rimulya, si Senator Marcoleta, at ganon din po si former Congressman Mike Defensor. Well, the operations of harassment, of paralyzing or crippling para lansagin ang puwersa ng mga natitira pang mga critical to the Marcos administration na mga political leaders like Senator Marcoleta, at upang manahimik at matanggal sila sa kanilang kakayanan kagaya ni Congressman Mike Defensor na makapagsalita at maging bahagi ng demokratikong oposisyon sa ating bayan laban sa katiwalian, korupsyon, pandarambong at kabulukan ng Administrasyong Marcos at Romualdez. Alam natin na ginamit po itong naturang mga gawa-gawang kaso. Pero the point is, bakit nagsasaya? Bakit nagpipiesta ang kalooban ni Ping Lacson? Una sa lahat, alam natin po, personal ang kanyang galit kay Senator Marcoleta dahil nasusupalpal siya. At hindi siya makaporma sa diskarting magpalusot at imaniobra ang mga pagtatabon-tabon at pagtatakip-takip niya kay Marcos Jr. at kay Romualdez nang hinawakan ni Ping Lacson itong Senate Blue Ribbon Committee na naging Senate Whitewash Committee. Hanep sa pangalan, Senate Whitewash Committee. Ay syempre, ang ibig sabihin lamang noon, nang nandyan pa si Senator Marcoleta, mga kababayan, hindi po maipalusot nila Ping Lacson ang kanilang gawa-gawang kwento sa binaluktot na Senate Blue Ribbon Committee kung saan hinuhugasan nila ng kasalanang pananagutang kriminal ang totoong mga mastermind like Marcos Jr. and Martin Romualdez. Kaya galit na galit siya itong si Ping Lacson kay Senator Marcoleta. Pangalawa, hindi makalusot ang kanilang mga gimmick at maniobra, kaya naman gustong tanggalin talaga ito ni Ping Lacson si Marcoleta sa loob ng Senado, aside from personal jealousy na naiinggit siya na mas matalino at magaling sa kanya, at dihamak na mas magandang lalaki yata si Marcoleta sa kanya at mas maganda ang piloka ni Marcoleta laban sa kay Ping Lacson, di na insecure, no? Insecure itong si Ping Lacson kasi gusto niya siya lang ang bida. Sana kung gusto niya magpabida, nanindigan siya sa tama at kanyang isinulong ang totoong krusada at paninindigan laban sa mga katiwalian at mga pandarambong at mga kurakot na nangyari sa ating bansa. Kita naman po natin, bago sila manumpa bilang mga senador, nung mahalal sila nung 2025 elections, nagpakitang gilas ito si Lacson. Sabi niya, bubuksan natin at imbestigahan ang mahigit kumulang 67 contractors. Ayon, mga kongresista na ginamit ang kanilang posisyon bilang mga kontraktor at para magbenta at magdiskarte ng sindikato sa mga proyekto. Billions of pesos ang involved. Ito yung bahagi ng mga Cabral files na nakita natin na inilalabas unti-unti ulit ni Congressman Leandro Liveste. At dito, pag upo pala ni Ping Lacson, ang kanyang expose, akala niya siya magiging Mr. Expose. Wala. Pasingaw lang pala yun. Pabalat bunga at singaw utot lang. Pinagtawanan ng taong bayan, umurong ang bayag ni Ping Lacson. Wala na. Nawala yung kanyang sinasabing mga contractors na 67 daw ang nakalista sa kanya. Wala ni isa na pinangalanan niya. At pangalawa, nagmagandang lalaki pa siya. Sabi niya, possibly, at the height of the investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, posible na pinalusutan lang ng mga tauhan niya si Marcos Jr. Wow! What another ridiculous theory.
sa isang police investigator at nagpapakilalang magaling na police official, itong si Ping Lacson. Pinalusutan si Marcos. Kahit pinalusutan siya, may tinatawag pa rin po dyan na criminal negligence. May pananagutan ka pa rin, pero walang bumibenta sa kwento ni Lacson na pinalusutan lamang, posible ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ni Budget Secretary Amina Pangandaman, at posible nila Bunuan, and at another one, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cades, and itong si Yusek Trigib Olaybar, no, na nakatago doon dati sa opisina ni DepEd Secretary and dating Senador Sani Angara.